Oh my God. Ano itsura ng bagong kising? Hello everyone! Welcome back to our channel. And, napagod ako sa sa pag-aayos ng garden. Hindi pa rin ayos siya. Hindi ko pa rin tinuloy yung iba. Umulan dito. So, ako pa sisimulan yung pagpapakita ko sa inyo ng halaman. Doon tayo sa harapan kasi may isi-share ako sa inyo. Alisin natin yung isa kasi nakita nyo na naman to. Si variegated Burle Marx. Puro full moon. Ayaw niya magdahon ng madami. Ito pa rin yung nung nakaraan. So isinama ko lang siya doon sa mga new purchase ng plants. Medyo matagal na to, pero ngayon ko na ipapakita sa inyo. Hindi pa rin tapos to, hindi to paglalagay ko. Ang sarap ng hangin. Ito pa lang parting to yung inayos ko, guys. Diyan. Dito pa lang, kasi binabago-bago ko. And then ito yung isi-share ko sa inyo na, sabi ko sa inyo, nag-i-stay yung water. Before tayo mag-proceed sa topic natin ngayon, dito siya nag-i-stay yung water kasi medyo mataas yung area na to. Hindi naman sobrang taas, pero hindi siya dumidiretso dyan sa baba yung tubig. Kaya ang maganda sana dito, mga hoyas, maganda dito? Yung palaging basa na plants or mataas yung humidity na plants, ito maganda dito ilagay. Ito kakalagay ko lang neto kanina umaga. Ayan malaki na siya. And yung mga picture niya na mamatay na. Picture, yung mga pinakaano niya. Ayun nagba-brown na. Pero matagal naman na yan. Dahil hindi ko pa alam kung ano ilalagay ko ditong plants, nilagay ko muna yung mga, ito, yung mga rubber plants. At saka dito. Yan, mga minalkot ko before. Hindi ko pa pala nakuha yung aking ipapakita sa inyo na plants. Ibabalik ko rin yan dito. Kasi maliit pa. Pero isi-share ko na rin sa inyo kasi mga wishlist ko to guys before. Pero ngayon, binili ko na kasi mura na lang. Mga nasa 3 digits na lang. Why not, no? And dito rin tayo pumwesto dahil may isi-share din ako sa inyong ibang hoya na nabili ko. Kailan ko ba yan nabili? 2 weeks ago. Hindi ko na matandaan guys, pero this month ko lang siya nabili, November. Ay, magde-December na. And yung mga hoya natin dito, love na love nila sa area na to guys, kasi siya, malamig, and madalas umaambon. And kagabi nga, malakas yung ulan. Ano bang araw ngayon? Ay, 28 yata ngayon. Oo, 27 ba? 28 yata ngayon. Hindi ko na matanda ng day. Pag napupuno ng tubig yung manjula natin, yung mga pot dyan sa taas, bumababa dito. Ayan Ayan. Ang gaganda na nila. Saka na ako mag-update guys pag next year na. Kasi diba before, sabi ko sa inyo, nung nag-haul tayo is next year na ako mag-update. Tignan nyo naman. Gaganda na nila Dapat meron ako ditong begonia plant rack Kasi ang gaganda ng dahon niya, pababa. Yan. Tingnan natin. Anyway, kape muna tayo guys. Kakatimpla ko lang ng kape. And habang pinapalamig natin, mag-vlog-vlog na tayo. So, eto muna na i-share ko sa inyo. Free to ni seller. Ay, eto pala ipakita ko muna sa inyo. I-update ko muna sa inyo. Yung galing kay Igorota Garden na Pink Princess Marble. Ayan na siya. Meron na siyang 3 dahon. Ang ganda nung kanyang mga dahon na lumalabas. 2 yung binigay niya sa akin, pero kasi hindi siya nag-success yung isa. Parang kinabukasan, nanilaw na siya, or after 2 days, nanilaw na siya dito sa akin. And eto, hindi ko siya pinansin. Nilagay ko lang siya sa area ng mga propagation ko. Tingnan nyo, Ganda ng mga lumalabas sa dahon. Maliliit pa. Ito namang isang to, free ni seller. Yung pinagbilhan ko nito mga plants na to na kinatuwa ko kasi 3 digits na lang yung price niya. Sa pagkakaalala ko before, sinabi ko na hindi ako bibili ng plants na to kasi poisonous siya.
or kung meron mang magbigay, tatanggapin ko, pero hindi ako bibili, or kung bumili man ako, is yung maliit lang talaga. So, ayun, nagbigay si seller ng Black CC or CC Raven. Raven na Black Raven ba ang tawag nito? Basta CC plant to eh. Hindi ko alam kung dalawa ba siya. O, ito yung black na black. Siguro ito yung bagong labas. Ito yung bagong lumalabas kasi nagba-black na rin siya. Ang ganda rin niya. Tapos, etong isang to, nakakatuwa. Meron ako ditong, ayan, napakababaw ng kaligayahan ko ngayon. Kasi, yung mga hindi ko nabibiling plants before, binibili ko ngayon. Ito ay si Monstera Adansonii na Aurea ata to. Pero nabili ko siya as albo. Hindi ko matandaan kung albo ko nga siya nabili or Aurea. Kasi 'di ba pag Aurea, medyo yun yung mas mahal, yung yellow yung kanyang variegation. Tapos si albo mas mura, pero hindi ko alam kung ano na, basta variegated yung nabili kong Monstera Adansonii. And hindi ko agad siya pinakita sa inyo before kasi super ano pa niya, super liit. And ini-establish ko muna siya dito sa area ko. Mukha namang na-establish ka. Ito namang next na i-share ko sa inyo. Ito talaga, matagal ko na tong nasa wishlist. Nakasulat pa din hanggang ngayon. Pero hindi ko pa nga nai-erase sa phone ko. Ito nung before, bumili ako ng variegated na Domesticum na Philodendron. Ito hinanap ko talaga to. Pero hindi talaga kami magkasundo sa presyo kasi namamahalan pa ako na sa ano siya. 4 digits. Tapos, isang dahon lang. And, ayun, sabi ko maghihintay na lang ako kasi total ngayon, mabilis bumaba yung mga plants. So, eto, si Bipenifolium. Ayan, si Variegated Bipen. Hindi nyo pa makikita yung itsura niya kasi maliit pa siya. Or baby pa yung aking nabili na magkano? 500 ko itong nabili. Or ang price niya is 550. Tapos binigay ni seller sa akin ng 500. And may nalagas na siya na dahon. Ito guys, so yan. Kasi, nung time na dumating siya sa akin, inilagay ko lang siya sa area, doon sa isang gilid, na hindi siya matatabig, o hindi siya matatapon. Ang ending, hindi siya napapasama sa nadidiligan. Kaya nilagyan ko na siya ng additional pot. So, etong nilagay ko dito is rainwater lang. Walang kahit ano, walang halong chemical. Ito, i-update ko na lang kayo pag ano to, nag-success na si Bipen variegated or pag may form na to. Tapos ito, Monstera daw to. Wala lang, nakita ko lang, sabi ko, uy, Monstera. Hindi ko alam na may ganito palang Monstera. Ang ganda, no? Nagba-brown din pala ang dahon niya. Ayan, no? Ayan. May brown na to nung nabili ko. Siguro, nung iniano siya sa LBC. Sa LBC ko kasi siya kinuha. Pinick up ko lang kasi sakto naman na mag-grocery kami dito malapit and yung LBC na yun is nasa loob ng mall. So, tinatansya ko na walang gaanong tao o hindi siya kuhanan ng box kasi meron doon mga araw na napakadaming boxes na pinapadala. Bago siya sa pandinig ko, kaya binili ko na rin. Maganda rin itong naka-pole. Itong mga binili ko is ipopole ko siya. Fernwood pole. Kasi meron pa ako natira isa dito, bibili na lang ako ng dalawa. Ito namang i-share ko sa inyo, 7 Hoyas na nabili ko rin. Nauna tong dumating kumpara doon sa pinakita ko. Siguro mga 3 weeks ago na to. Or first week ng November ko to nabili. Kung di ako nagkakamali. Tapos, itong mga i-share ko din sa inyo na Hoya is yung mababalahibo. Mga mura lang naman itong nabili ko before. At sinabi ko kasi kay seller, nasa 300 to 350 lang yung mga ibigay sa akin. Pero may isa ditong mahal. Unahin ko muna to si Undulata. Ang ganda ng dahon niya. Propagation din. Since wala pa ako nito, bumili na ako. Maliit lang. Ito mga sinishare ko sa inyong huli is, ito yung mga Hoya. Hoya na to lahat. Sa mga mahilig sa Hoya, ayan o. SP Vietnam Splash. Ganda o. Ayan. Ganda. Gusto ko yung may mga splashes. Ito namang isang to, ang pangalan niya is si Van Viengensis. Ayan o. Mabalahibo din to. And, sinesearch ko sa Google kung lumalaki ba siya ng sobrang laki. Hindi ko na binibili. Kasi may mga ipinakita sa akin sa seller na katagalan lumalaki yung dahon niya.
maganda siya sa maliit ang dahon. Kaya lang katagalan lumalaki. Hindi ko na binibili. Ito si Van Viengensis. Ayan, hindi ko inaalis yung kanyang, yung kanyang tag kasi hindi ko pa siya nariripat. And, check muna natin kung magdadahon siya dito. Unang dahon niya under my care, saka natin siya iriripat. Kaya lang, since na nag-acclimatize pa siya dito sa area ko, is nalagas yung tumutubong dahon. May 2 dahon ditong maliit. Tapos nalagas yung isa. Ganda nito kasi mabalahibo. Ayan. And kakaiba kasi yung mga halaman niya. Tapos eto naman guys, bumili ulit ako sa kanya, 300 pesos to kasi 300 before yung bili ko. Sayang nga hindi siya nabuhay. Or may nabuhay naman yung kinat ko. Eto ay si GPS 7240 na ayaw mag-focus. Ayan o. Maganda kasi yung dahon niya. And isa to sa wishlist ko sa Hoya before. Ganda ng dahon niya. Yung nabili ko kasing ganito, ganda sana medyo mas malaki dito. Yung nabili kong una sa kanya. Kaya lang, niripat ko siya guys, and ang nangyari, parang naninilaw siya or naputol na siya, nasa box pa lang. So, iniripat ko siya and then nagdire-diretso yung pagyelo niya. Ginawa ko, kinat ko. Tapos yung isang dahon na natira, yun yung nabubuhay-buhay ngayon. Ito naman, si Rincy Eye Borneo, mga sila guys, mga basa kasi umulan kagabi. Pero carry lang kasi yung potting mix naman nila is cocoa cubes. Ganda din ng dahon nito kasi may mga splashes din siya. Tapos mabalahibo, pa-curve yung dahon niya. Plain lang naman yung nasa loob. Or ano ba color nito? Dark green lang yung nasa likod niya. Walang special sa likod. Dito lang talaga sa harapan yung nagustuhan ko, Rincy Eye Borneo. Tapos etong isa ay si CB Michelle. Ito sa live to 250. Tapos naging 300 na. Pero carry na, 50 lang naman yung tinaas niya. And eto si CB Michelle, meron siyang mga splashes yung dahon. Maganda siyang tingnan pag malago. Kaya naman, kinuha ko na siya. Ito yung isa sa hindi napasama before sa kinuha ko kay seller. And kinuha ko pa rin siya kasi wala namang bumibili pa. And hindi pa naman nag-live si seller. Dito sa Pinas, more on Indonesia pa siya nagla-live. Mas gusto ko kasi yung mga acclimatized ng dito sa atin. Ito namang last na i-share ko yata dito sa pinakita ko sa inyo or mga pinapakita ko is si Gelatis Silver. Meron ako nito, Thailand naman siya. Pero bumili ako nung Indonesia kasi magkaiba sila ng form. Mas matigas tong sa Indonesia and mas silvery yung dahon niya. Hindi ko alam kung ganito talaga yung likod ng dahon niya. May batik-batik din. And ayoko siyang gaanong galawin. Kung before kasi may binili ako sa Shopee, yung 3 dahon. Tapos may dahon na rin siyang patubo. Kaya lang, nung time na na siguro mga naka-1 linggo sa akin, bigla siyang namatay. Hindi ko alam kung bakit bigla siya namatay. Yun naman, round leaf naman yon na maliit. Pero hindi yun ganitong ka-silver. Ito, kaya bumili na lang din ako. Ito yung pinakamahal, 550. So, ito may papakita pa ako sa inyong dalawa. Sa mga mahilig sa Hoya dyan, sige. Ayan na yung GPS ko. Pinakita ko na yun. GPS, wala na. Yun na yung pinaka-last na namatay dun sa mother niya. Tapos nagupit ako isa, tinuso ko dyan 3 weeks ago. Sana bubuhay. Ito namang isang to, si Minibel. Since na yung Minibel ko na nabiling unang-una, wala talagang ka-progress. Ayan o. Kasi sabi ko sa inyo before, na okay lang sa akin na mabagal lumaki basta buhay. Ayan. Kaya lang, nang hinayang kasi ako dito guys, dahil nabili ko siya ng, I think, 550 or 500 Minibel. Yung nabili ko before, 2 dahon 250. Kaya, binili ko na kasi ang dami, 14 leaves na. Tapos may patubo siyang 2. Ayan o, nagsisimula na siyang lumaki, yung tubo niya. Ito, 1, 2, pero usog. Meron pa ditong 2, kaya hindi ko muna siya niriripat. Once na wala na siyang tumutubo sa bandang dulo, yun yung time na iriripat ko siya. And wala pa rin akong kukupit. Ito namang isang to is si Bertone.
Burtonii. Yan, di ko alam yung pronounce sa kanya. 150 ko to nabili guys sa same seller kay Micro Grow Garden. Bumili kasi ako sa kanya ng 3. And gusto ko nung variegated nito. Medyo mahal pa lang yung benta ng mga seller dito sa Pilipinas. Pero pag in-order mo sa ibang bansa, ayun, medyo mura-mura na. Kaya lang, hindi pa ako nakakabili. Bilis daw tong mag-down din and babango daw yung bulaklak niyan. Kaya bumili ako. Tapos, eto yung last. Si Mitrata Splash. Hindi ko kasi afford yung Mitrata Silver. Kaya, splash na lang yung bilhin natin. Sana katagalan maging silver siya or yung bagong lumabas sa dahon dito is more on splashes din. Kasi ito, konti lang yung splash niya. Ito, medyo lumalaki ang dahon nito. Binili ko lang kasi siya, ang mahal niya sa iba. Tapos ipakita ko lang sa inyo si Sarawak. 'Di ba? 2 piraso lang siyang nabili ko as 200. Tapos nung pinakita ko sa inyo, may tumubong isang dahon. Ito na siya. And then may tumubo ulit. Ayan, sabay-sabay. 1, 2, 3, and 4. 4 sila na binabantayan ko na sabay-sabay. Dapat nung isang ko pa to ipapakita sa inyo nung nakaraang araw pa or nakaraang linggo. Kaya lang sabi ko papalaki-lakihin ko muna. Tapos eto si Nova Goose, wala pa ring improvement. Okay lang. Nandiyan lang siya. Natutuluan ng ulan. Kaya ang bilis sila magdahon kasi pag umuulan, natutuluan sila. Kaya hindi ko na sila dinidiligan and mahangin dito sa area na to. So, ayun lang guys, ang mga halaman na ipinakita ko ngayon. Although, well, madami pa ako ditong mga halaman na nabili before na mas maliliit. Wala lang. Yun lang yung pinakita ko muna sa inyo. Saka na lang natin ipapakita yung iba pag nakadahon na sila. Or, nakikitaan ko na magdidire-diretso. Minsan kasi yung ibang pinapakita ko sa inyo, pag bago pa lang, namamatay pa siya. And, hindi siya nagsasucess. So, ang ginagawa ko, pinapalipas ko muna yung ilang linggo dun sa ibang plants bago ko siya ipakita sa inyo ngayon. And, yun lang, magagabi na naman. And, kakagising ko nga lang din. Nagkape lang ako. Kanina, tanghali, nagkape ako. And then, after ko mag-coffee, nakatulog naman ako. Kala niyo yung coffee pampagising, hindi guys. May naano pala ako guys. May nakita kong uod, snail, nakapasok dito. Alam nyo, nandun pa lang siya sa area na papasok. Hindi na siya nakadiretso kasi nilagyan ko ng snail protection. Ng snail, yung beads na color blue, ginapangan niya yon. And then nasunog siya. Nangitim yung, naaamoy-amoy ko na, sabi, parang may something, may mabaho dito, may namatay bang daga, or what. Tapos nakita ko siya, nandun sa isang tabi na nabubulok na siya. Kasi nga, nadaanan niya yung pang anti-snail ko dito. So, ano pa ba ang gagawin natin? Ay, hindi ko pala napakita sa inyo yung na Hoya, nandyan, no. Nakapropagate na siya. Kasi, isang mahabang cutting siya. Ginupit-gupit ko. And then, pinatong ko siya sa pames with coco peat. And, ayun na. Nagkaugat na siya. Chinek ko kahapon. Pero, merong isang stem na hindi nag-success. Nanilaw siya. Siguro dahil natutubigan. Dahil butas yung plastic. Ayan na guys. Si Dara. So, dito ko na i-end ang ating vlog. At nandito na si Dara. And, aakyat kami. Sasabihin ko mamamalengke kami or aalis kami para samahan niya ako. So, sana nagustuhan nyo ang video to kahit na maingay ang ating background kasi alam mo naman, marami tayong dogs dito na kung nasaan ako is nandun din sila. Kaya, pagpasensyahan nyo na maingay talaga dito. Sila lang nagpapaingay sa bahay namin. So, see you guys on our next video. Bye! Mag-hi ka muna. Mag-hi muna to. Hi guys! Hi guys! O, mag-hi ka sa mga fans mo. Hi! My name is Cookies. Halika. Come here. Si Cotton. Ito, papakita ko sa inyo. Halika. Ginupitan ko siya guys. Ginupitan ko si Cotton. Natutuwa ako. Pag naboboard ako, pinag-aanuhan ko yung mga dogs ko. Ito, si Cotton. Ginawa ko siyang parang food. Hi guys! Ayan o, mukha siyang tupa. Ayan o. Hi! Tingin ka sa mga fans mo. Ayan o. Dali na, pakita mo. Ayan, nahiya siya o. First time niyang gupitan siya ng ganyan. O, diba? O, tama na daw ang exposure mo, sabi ni Cookies. Ikaw, Kisses.
Pakita ko muna sa inyo ang ating mga bebe na nagpapasaya araw-araw sa buhay ng Mami Ken. Pasalamat ka, hindi mahaba ang buhok mo, hindi ka pinag-iinteresan ng Mami Ken. Bye guys! See you on our next video! Halika na. Maldita! Oh.